yung RSA, masyadong mataas yung puwitan. So, pabababain ko ito. Magkakat ako dito sa chassis niya sa likuran para bumaba. Try lang natin para magkaalaman kung maganda ba yung RS na medyo mababa yung likuran or sa stock lang. So yan, malalaman natin mamaya mga tol. Ay nako. Iba talaga pag wala nang hilig sa motor, iba na yung priority sa buhay. Papabayaan na yung dating hilig. Brake fluid, parang gata. Namumuti. Yan. So mga tol, so yan. Nalagyan ko na ng interior yung harapang gulong. Then may gagawin ako dito sa bandang likuran. Pasensya na sa boses ko kasi medyo sinisipon eh. Yung dito sa part na to, kasi 'di ba, yung RSA masyadong mataas yung puwitan. So pabababain ko ito. Magkakat ako dito sa chassis niya sa likuran para bumaba. Try lang natin para magkaalaman kung maganda ba yung RS na medyo mababa yung likuran or sa stock lang. So yan, malalaman natin mamaya mga tol. Yan. Para maugasan ko na rin mamaya after natin ma-weldingan. So dito naman tayo magkakat eh. Dito sa loob nito. So hindi na makikita kahit hindi natin mag-repaint. Pero kailangan pa rin talaga natin mag-repaint dahil sa nung nagmamadali tayo nakaraan pag-repaint nitong chassis, ayan, kumulo. Dahil di ko nilagyan ng anti-corrosion na primer mga tol. So ulitin na lang natin. Pero mas okay na yun na lumabas ka agad siya kasi para maulit natin agad. Yun. Ako lang naman nagre-repaint kaya walang problema dyan. Ayan o. Sobrang kapal na ng dumi. Ay nako. Iba talaga pag wala nang hilig sa motor, iba na yung priority sa buhay. Papabayaan na yung dating hilig. Brake fluid, parang gata. Namumuti. Yan. Bulok na. So yun mga tol, update ko na lang kayo mamaya pag nakat ko na. So yan mga tol, nakalas ko na yung parting likuran. At yung harap na fairings, kinalas ko na rin. Para walang ma-damage na gaano. So ito yung battery natin. Shoutout kay Joey Roca. Sa kanya galing to. Lithium ion. Pinasadya ko yung ganitong design kasi minimal. So hindi ganun ka agaw pansin. Ayan. Kasi kung standard na lagayan ng battery, masyadong malaki kasi itong pagkakabitan ng shock, inurong ko dito paharap kaya masikip na dito sa part ng gitna. So yan. Sinabi ko na yung mga sikreto. So yan mga tol, dito tayo tatabas banda. Dito, then dito. Yan, sa part na to. Pabaluktutin lang natin konti. Kasi napakataas. Ang daming nagsasabi na masyadong ang mataas yung puwitan. So, ibababa natin, tayo na mag-adjust. Try natin ibaba. Palag-palag na yan. So, yeah. Bulok na. So yan mga tol, natapos ko ng babaan. Ayan. Ayan, ganyan yung actual na itsura niya. Medyo mahirap din pala gawin mga tol. Madali lang kung isipin pero kung gagawin mo na ang hirap. Tapos ayan, inisprayan ko na lang muna ng Samurai para hindi kalawangin. Kasi i-repaint ko rin to, yung chassis ulit. So hindi ko na perfect na pagka-welding kasi yung welding namin ay inayos-ayos ko na lang. So hindi na ganun kaganda yung mga spot niya. So ayan. Pwede na yan.
Ang laki ng binaba niya mga tol kasi saan yung panukat. Ganito yung stock niya kanina. Itong 50, kaya yung 50 na yan, nakatapat yan dito. Yan, nakaganyan yan. Tapos itong dulo na to, yan yung bakal na yan na black. Nakatapat yan dito mismo sa dulo ng panukat. So ganyan ka laki yung binaba niya mga tol. Yan o. Sobrang laki. So ngayon, yan, sabit natin. Nakaganyan yun siya kanina. Yung 50 ay nasa dito na sa ilalim. Yan. Sobra pa nga. Laki na ng binaba. So, check natin. Fitment check natin mamaya mga tol kung anong magiging adjustment sa mga fairings niya mga tol. So, yun sana hindi rin tayo mahirapan ng sobra dito. Ayan, update ko lang kay mga tol. Bye-bye. So, yan yung after niya mga tol. Ito yung tsura niya. Hindi ganun ma-appreciate kasi wala pa yung cover ng upuan. So, nagtabas ako. Tinanggal ko itong nasa cup ng tangke para ma-flat seat. Then, ang laki ng binaba niya mga tol kasi sagad na sagad ako dito. Tapos ganyan lang yung gap. Ayan. Pero maganda naman na tignan kasi balance na yung angat nito para dun sa front. Then naglubog din ako sa harap ng inner tube. Yan. Binabaan ko unti para mag-balance. Tapos ayan, mataas pa rin siya yung clearance niya. So, mga 4 inches yung angat.